Sariwa pa sa alaala ang pagkamatay ng tatlong mag-aaral dahil sa pamamaril sa Tacloban noong June 2022. Hindi rin naman mamaligid buwit, sinabuhit ang anak ko. Nagawa ring ipuslit ng dalawang minor de edad na suspect ang baril papasok ng eskwelahan. Makalipas ang isang buwan, panibagong insidente na naman ng karahasan sa loob ng paaralan ng nabalita. Hindi lang sa Visayas at Mindanao ang mga insidente ng school violence. Nito lamang July 31, 2026, 13 taong gulang na estudyante patay nang saksakin ng kanyang kamag-aral. Ang isang insidenteng nangyari mismo sa loob ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Ang hindi umanong dahilan ng pananaksake dahil daw sa sukli. Itong CICL ay inutusan niya yung victim na bumili ng tubig. And pagbalik po nung victim is tinanong kung saan po yung sukle and wala po na ibigay and napagbintangan siyang nagsisinungaling and doon po sinaksak nung CICL yung victim. Ang biktima nagtamo ng saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Isa po sa bandang kaliwa, sir, dito, taas po. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Mahirap tanggapin ang tila naging halaga ng buhay ng nasawi. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng social worker ang CICL at patuloy na sumasailalim sa intervention program. Na-inquest po itong CICL noong August 1 and base din po sa naging assessment ng social worker ng Bahay Pag-asa, itong CICL ay acted with discernment. Subalit dahil ito po ay 14 years old pa lamang, ay wala pa po siyang criminal liability. Ayon sa PNP, ginagawa nila ang lahat para maiwasan na ang parehong insidente. And sa hanay naman po ng kapulisan is patuloy po yung isinasagawang police visibility po before pa na parang naging sunod-sunod po yung pangyayari. Ang kapulisan po ay nakikipag-coordinate naman po sa mga paaralan upang pong mag-conduct ng mga lectures, seminar, tulad po ng bullying. Yung iba po is sa mga sexual harassment din. And then nung meron din po sa isang syudad dito sa SPD, ang PNP is nag-conduct po ng simulation exercise tulad po nung pag may nangyaring active shooting, ano po yung mga gagawin. Sa pagsasaliksik ng resibo, isang shooting incident sa Cavite. Ang muntik na sanang maglagay sa peligro sa mga guro at mag-aaral. Pero naagapan ito. Sa General Mariano Alvarez, Cavite, isang 15 taong gulang na estudyante ang di umano'y may plano raw na mag-mass shooting. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, isang sensitibong impormasyon ang natanggap nila. Noong June 27 po, nakarating po yung report, yung ulat na merong bata na nag-post sa group chat, messenger ng mga kapwa estudyante at di umano itong batang ito ay sabi doon sa GC na meron siyang pagmamayari ng barel at magkakandak po siya ng mass shootout. Hindi ito pinagsawang bakala ng mga nakabasang guro at mag-aaral. So meron pong isang kapwa-estudyante na naandun sa GC na nag-report sa kanilang teacher. Ito naman pong teacher ay humingi ng tulong sa barangay at inassist po ng barangay patungo po sa police station. Nang matanggap ang report, agad na pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ng mag-aaral. Dahil nga po, mismo yung ina nito ang nag-turn over ng barel, improvised sumpak. Tinurn over po ng ina, ng bata doon sa barangay. And then po, yung barangay naman po ay inassist yung ina na pumunta ng police station. At yun nga po, na-verify natin na mayroon talagang pagmamayari. Pagmamayari daw ng lolo ng bata ang baril na kanyang gagamitin. Sabi po ng ina, ito daw po ay nakatago doon sa loob ng bahay nila at ito'y pagmamayari nung lolo nung bata na dati pong kapitan ng barangay. Patuloy raw na tinututukan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kalagayan ng estudyante. Ayon sa ulat ng GMA Police na ito daw po ay tinurn over pa rin ng DSWD sa kanyang ina. Pero under the supervision and monitoring na rin ng Municipal Social Welfare and Development. Sinampahan na rin ang kaso ang sangkot na mag-aaral. As long as meron pong certificate of discernment na ini-issue ng DSWD ay pwede pong sampahan ng kaso.
Ito pong batang ito ay nasampahan ng demanda ng Republic Act 10591 o yung tinatawag natin na Republic Act Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahil sa nangyari, mas pinaigting ng paaralan ng seguridad para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang eskwelahang ito nakabili na ng 2 walk-through metal detector at nagkakaroon na rin ng random checking at inspection. Umaasa ang pamunuan ng General Mariano Alvarez Technical High School na malaki ang maitutulong nito upang maiwasan na ang mga shooting incident. Para naman sa Department of Education o DepEd, hindi pwedeng security lamang ang solusyon. Kailangan din tignan ang buong school environment. Mula sa security, mental health support, hanggang sa pag-uugnayan ng paaralan, pamilya at komunidad. Sana yung mga magulang, pateryo natin ang ating mga anak. Kamustahin po natin sila, bigyan natin sila ng panahon dahil palagay ko maraming dumadaan sa isip, maraming masamang impluensya, especially online, na hindi pa klaro o hindi pa alam ng ibang magulang na merong ganong mga masasamang impluensya. Pero nananatiling hamon para sa bansa ang kakulangan ng mental health professionals. In terms of, well, actually it's not just government, pero in terms of the Philippines, in terms of numbers pa lang, kulang na kulang tayo sa mental health professionals. Sa psychiatrists alone, we're about 700, about 800. Yung requirement nga is 1 psychiatrist to every how many patients? Ours is like 1 to 200,000, something like that. So kulang na kulang tayo. Tapos psychologists are about 2,000 plus. In the entire country. And then not everyone has access kasi most of us are in Metro Manila. Samantala may panukala naman si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na amyendahan ng RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para magpataw ng mas mabigat na parusang kriminal sa mga gun owner na pabaya sa pag-iingat ng kanilang baril. Sa palagay ko, kailangan amyendahan yung batas sa pamamagitan ng paghihigpit nung storage, safety storage rules na nakasaad sa batas. Siguro maaaring magkaroon sila ng from time to time inspection kung compliant ba ang isang gun owner dun sa proper way of storage ng kanyang mga firearms. At siguro mas maganda din na mas malinaw yung pananagutan ng isang firearm owner kapag nagkaroon ng access ang isang bata doon sa kanyang baril. Ayon kay Jokno, may legal gap sa RA 10591 kung sadyang pinahintulutan ng gun owner ang paggamit ng baril sa krimen, may kakulan itong parusa. Pero kung dahil sa kapabayaan sa pag-iingat o negligence, administrative sanctions lang di umano ang pwedeng harapin. Kaya panukala ni Jokno, magkaroon din ng mas mabigat na parusang kriminal para sa mga gun owner na pabaya sa pag-iingat ng kanilang baril, lalo na kung nakuha ito ng minor de edad at nagamit sa krimen. Hindi din kasi basta-basta yung makapag-possess ka ng baril Dapat talaga pag meron ka niyan, doble ingat ka talaga kasi hindi mo alam kung sino ang posibleng makahawak niyan, makakita, lalo na pag bata or minor. Kung may kakulangan sa batas ang pagsusulong ng mga bagong panukala ang nakikitang solusyon ni Jokno, kaya naman itinutulak na sa Kongreso ang House Bill 10058 o Child Safety Against Gun Violence Act. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa mga bata, kabilang ang gun-free zones sa paligid ng mga paaralan, mahigpit na pagbabawal sa paghawak ng baril ng mga minor de edad at paglikha ng school safety committees sa bawat eskwelahan. Ayon sa isang eksperto, hindi palaging ang impluwensya ng mararakas ng online games ang ugat ng problema. There are several studies showing na playing mga games na to doesn't necessarily lead to violence. So mga ganitong bagay, it's multifactorial and it always starts in the home. Ang tahanan pa rin ang may pinakamalaking impluwensya sa paglaki at pag-unlad ng isang bata. So yung mga ganitong bagay nga na raising children and then them eventually making the decision na sila ay gagaya sa nakikita nilang violence, ang daming factors that come into play Syempre yung mga parents, yung mga their environment, mga relatives, mga neighbors. So ano yung nakikita nila, tapos kung natotolerate yung behavior. Kung tutuusin, ang baril ay sandata laban sa anumang banta kaya hindi ito dapat ang maging sanhi para malagay naman sa peligro ang kahit na sinong miyembro ng pamilya. Alam natin, mas delikado yung baril kasi it can target many students if there's a school shooting nga, as opposed to if it's a stabbing, like there would be few people affected. Guns are not necessarily bad, but it's the people who are the ones who operate the gun that allows the gun's behavior.
whether it's gonna protect you or it's gonna harm other people. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel